Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 6, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is 7 Marks of a Healthy Family. Kumbaga itong series na to is naging discussion. Kada araw ng talakayan natin is meron tayong iba't ibang topic na tinatalakay. So, ayun ngayon tinalakay natin paano nga ba or ano nga bang meron sa isang pamilya na mayroong salita ng Diyos at naniniwala sa Diyos. Kaya kailangan yung pamilya natin is hubog natin sa salita ng Diyos na habang maaga pa is mapamana hanggang sa susunod na henerasyon ng ating pamilya at ipamuhay ito sa ating community and makakahikayat din ng iba na ibang tao about sa salita ng Diyos. So, ang series talakay natin araw is 7 Pillar of the Complete Trust in God. So, itong series na to is parang discussion dito. Kumbaga, kada araw is meron tayong God's wisdom, trust in God, God's faith, God's power. So, tatalakayin natin ito iba't iba para nga yung pagtitiwala natin sa Diyos is mahubog or mabuo na sa lahat ng bagay, lahat ng mga gawin natin, pangyayari, kagandahan man o kapangitan is meron tayong tiwala sa Diyos. At alam natin kung anong gagawin natin and saan tayo tatakbo in case na mangailangan tayo. And doon yun sa Diyos. Ang Diyos may gawa ng langit at lupa na miski tayo at anumang nakikita natin. So, magtiwala tayo sa Diyos. So, why should we put trust in God's wisdom? So, ang Bible talakay natin yung araw is Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. So, sabi nito, trust in the Lord with all your heart and learn not on your own understanding. In all your way, submit to Him and He will make your paths straight. Sa Tagalog, mga kawikaan, chapter 3, verse 5-6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang malalangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya'y alhanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahawakin. So, si Yahweh or sa Diyos, si Jesucristo is magtiwala tayo. Huwag tayo magtiwala sa iba or huwag tayo mag-alinlangan dun sa mga problema. Kumbaga magtiwala lang tayo sa Diyos and lahat ng mga problema natin is masusolusyonan. So, sa una natin katuruan, God knows the best destination. So, alam ng Diyos kung saan tayo mag-destination o namang nangyayari sa atin. Kaya, magtiwala tayo sa Diyos and lagi natin isa sa Diyos. Kumbaga, meron kang harapin na problema or meron kang kaharapin is hiling mo sa Diyos yung guidance niya para mapatnubayan ka nito. Kasi alam niya na kung saan niya pupunta eh. Kumbaga, iniisip mo pa lang or gagawin mo pa lang or wala pa, hindi mo pa gagawin is alam niya na kung saan tayo pupunta. And yung destination na gusto ng Diyos is yung makakabuti sa atin. Number 2, God knows the best route. So, saan niya magpupunta? Sa tuwid or sa baluktot ng daan? Diba? Alam ng Diyos kung saan tayo padalhin. Kung meron tayong mga masama na tayong tao, siyempre, di naman sa gugustuhin ng Diyos na makabubuti tayo, pero siyempre kailangan natin ng lesson. Kaya minsan dinadala tayo ng Diyos sa balikong lugar para matuto tayo, pero doon rin yung papunta sa magandang pangukutungan. So, sa last, God knows the best vehicle. So, alam ng Diyos kung saan tayo sasakay. Kumbaga, sino yung mga tao, yung mga sasamahan natin o saan taong tao tayo makikinig. And ayun, para to sa ikabubuti natin. So, ayun po para sa araw ito. May minuto po ng tayo sa pakinig at panood. God bless to all.